Sa nakaraan nating video ay matagumpay na nasaksak ni number 97 ang ating bida sa kanyang kaliwang dibdib. Matapos nun inakala nito na tapos na ang kanyang trabaho na patayin si Jiang Ting. Biglang tumawa ang ating bida sabay hinawakan ang talim ng espada ni number 97 habang tumutulo ang dugo sa kanyang palad. Nagulat si number 97 sapagkat hindi niya inasahan na buhay pa ang ating bida matapos niyang masaksak sa dibdib. Sinabi ng ating bida kay 77 na kaawa-away ito sapagkat nagmintes ito dahil di tumama sa kanyang puso kaya buhay pa siya. Mungkahi ng ating bida na kukunin niya ang espadang ito. Nagalit si Jiang Qinghe kay number 97 sabay tinanong nito na bakit hindi nito napatay ang ating bida. Sabay sinabi nito na ikaw na killer na taga Shadow Sect ay walang kwenta. Lumakad ang galit na si Jiang Qinghe sabay sinipa ang nakahandusay na katawan ni Jiang Kaiyu sapagkat nakaharang ito sa kanyang daraanan. Ang nakahandusay na katawan ay makikitang napupuknat ang balat sa mukha sinyalas na lumalabas ang tunay nitong pagkakakilanlan. Habang lumalakad si Jiang Qinghe nagmungkahi ito na sa sandaling patay na si Jiang Ting ay wala nang dapat pang alalahanin. Biglang hinawakan ng nakahandusay na katawan ang paa ni Jiang Kaiyu nang napalingon ito sa kanyang likuran sapagkat di nito inaasahan na ang kanyang sinaktan ay ang kanyang kapatid na nagbalat kayo lang bilang si Jiang Kaiyu. Biglang nagsalita si Jiang Baihe na tumigil na sa kanyang ginagawa ang kanyang kapatid. Mungkahi ni Jiang Baihe sa kanyang kapatid na sinabi nito sa kanya na ang ginagawa nito ay para sa kanilang Jiang family pero bakit ganito ang nangyari na halos masira na ang Jiang family nang dahil sa maling pamumuno ng kanyang kapatid na si Jiang Qinghe. Biglang nagalit ang baliw na si Jiang Qinghe sa sinabi ng kanyang kapatid sabay nagmungkahi ito na hindi siya kailanman nagkamali sa pamumuno sa Jiang family sabay itinaas ang kanyang espada at biglang isinaksak sa likod ng kanyang kapatid na walang kalaban-laban sabay sinabi kay Jiang Baihe na bakit siya nito pinagtaksilan kaya nararapat lang dito ang mamatay. Matapos nito sinabi ng baliw na si Jiang Qinghe sa kanyang patay na kapatid na huwag siyang sisisihin nito sapagkat kasalanan ito lahat ni Jiang Ting. Sinabi pa nito na inutusan lang ng ating bida na magpanggap bilang si Jiang Kaiyu ang kanyang kapatid kaya kasalanan raw ito lahat ng ating bida. Agad na lumapit si Jiang Qinghe kay Jiang Kaiyu sabay sabing ito ang tunay na Jiang Kaiyu kaya papatayin niya ito para masira ang lahat ng pinaghirapan ni Jiang Ting. Itinaas ni Jiang Qinghe ang kanyang espada at balak putulan ng ulo ang walang kalaban-laban na si Jiang Kaiyu. Maya-maya pa ay nagkaroon ng malakas na pagkidlat pagkatapos tumama ito direkta sa braso ni Jiang Qinghe at naputol ito. Nagulat ito sapagkat humiwalay na lang ang kanyang braso at tuluyang bumagsak kasabay ng espada nito. Mapasigaw na lang sa sakit ang baliw na si Jiang Qinghe. Balik tayo sa nakaraan kung saan ang ating bida at kanyang mga kasama ay nasa loob pa ng Heaven Prison habang kasalukuyan silang umaakyat palabas ay nagpalabas si Jiang Baihe sa kanyang daliri ng aura at tangkang gagamitin kay Jiang Kaiyu. Nang malapit ng tumama kay Jiang Kaiyu ang gagawin ni Jiang Baihe ay agad naman itong napansin ng ating bida sabay pinalis ni Jiang Ting ang kamay ni Jiang Baihe. Sinabi ni Baihe sa ating nagawin ang kanyang sinasabi para maligtas si Jiang Kaiyu. Nagpalabas naman ng kanyang apoy ang ating bida sabay itinutok kay Jiang Baihe at nagtanong kung tinatakot ba siya nito. Napaliwanag si Jiang Baihe sa ating bida na ayon sa kanya na ang labas ay puno ng kadiliman at ang kasalukuyang sitwasyon ay masyadong komplikado. Ayon sa kanya na ang kanyang kapatid ay napakagaling sa pag-aantay ng tamang oras. Sabay tanong sa ating bida na kung may iligtas ba nito si Jiang Kaiyu sa sarili lang niyang lakas. Inalis na ni Jiang ang apoy sa kanyang kamay sabay nagtanong kay Jiang Baihe na ano ang dapat nilang gawin. Sinabi ni Jiang Baihe na baguhin ni Jiang Liang ang kanyang anyo bilang si Jiang Kaiyu para siya ang mamatay kung sakaling may masamang mangyari. Nagmungkahi si Jiang Liang na ganito pala kabuti si Jiang Baihe. Ang ating bida ay seryosong nagtanong kung bakit gusto siyang tulungan ni Jiang Liang. Sumagot si Jiang Baihe na siya ang responsible sa pangyayari 1 taon ang nakalipas at ito na ang magiging kabayaran ng kanyang mga ginawa. Tapos sinabihan ni Jiang Ting na mas mabuti pang wag nag-iimbestigahan ang mga nangyari dahil makakatulong ito kay Jiang Ting at sa kanilang Jiang family. Sinabi pa ni Jiang Baihe na ang kanyang kapatid ay masyadong kahina-hinala kaya pag lumabas siya dito ng buhay ay hindi hahayaan ng kanyang kapatid na makaalis ang kanyang anak na si Ping. Nagulat ang ating bida nang biglang lumuhad sa harap ni Jiang Ting si Jiang Baihe.
Nagmakaawa ito sa ating bida na iaalay nito ang kanyang buhay sa ating bida basta bigyan niya lang ng masayang buhay ang kanyang anak. Balik tayo sa kasalukuyan kung saan makikitang nakahandusay ang katawan ni Jiang Baihe habang si Jiang Qinghe ay nasasaktan sa pagkaputol ng kanyang braso. Sumigaw sa galit ang baliw na si Jiang Qinghe sabay sabing dapat nang mamatay ang ating bida. Isang banda ang ating bida ay makikitang hawak ang espada ni number 97 na nakatusok peren sa kanyang kaliwang dibdib habang nababalot ng mga kuryente. Nagsalita si number 97 na ang pinsalang may dudulot ng Golden Kailan Sword ay mas matindi pa sa mga normal na spirit weapon. Nakakamatay ito sa sobrang hapdi ng mararamdaman. Ang Black Spirit na nasa loob ng katawan ni Jiang Ting ay ang muling nag-control sa katawan ng ating bida at sinabi ng Black Spirit sa ating bida na kung wala siya hindi niya iligtas ang kahit na sino sabay tawa nito. Nagtaka si number 97 kung bakit tumatawa pa ang ating bida sa sakit na nararamdaman nito. Tumingin ang Black Spirit kay number 97 sabay tumawa at sinabing ang mga basura ay dapat mamatay. Sabay nagpalabas ito ng itim na aura sa kanyang katawan. Nagulat si Jiang Bao at number 97 sa kanilang nakita. Sabay na paatras si number 97 sa lakas ng pressure na kanyang nararamdaman. Lumapit ang ating bida sa kanyang kalaban habang bitbit ang Golden Kailan Sword na naging itim na ang kulay ng dahil sa aura ng Black Spirit na kumokontrol sa katawan ng ating bida. Napagtanto ni number 97 na ang Golden Kailan Sword ay kumilala na ng kanyang bagong master samantalang ang kanilang sect leader ay hindi nagawang mapasunod ang sword na ito. Nagsalita ang Black Spirit habang sumusugod na napakaganda ng sword na ito kailangan nitong malagyan ng dugo bilang sakripisyo. Sumagot si number 97 na hindi sa kanya maaagaw ang sword na iyon kaya nararapat lang na mamatay si Jiang Ting. Mungkahi pa na hindi na siya magiging mabait pa sa ating bida. Ilang sandali nagpadala ng mensahe ang sect leader na umatras na si number 97 dahil tapos na ang misyon nito. Naisip ni number 97 na nagawang magpadala ng mensahe ng kanilang sect leader sa 1,000 milya ang layo. Sumagot si number 97 gamit ang kanyang isip na hindi papatay si Jiang Ting kaya ang kanyang misyon ay hindi pa tapos. Nagalit ang sect leader at sinabing tumigil sa pagseselito kundi papatayin niya ito. Agad sumunod si number 97 sa takot sa kanyang sect leader. Naglabas ng pulang bilog na bagay si number 97 sabay sabi kay Jiang Ting na wag nitong iisipin na takot ito sa kanya. At sinabing magkikita silang muli. Nagpalabas ito ng pulang usok sabay naglaho. Hindi na lang nakapagsalita ang Black Spirit na nakasanib sa ating bida. Nagalit ang baliw na si Jiang Qinghe sapagkat tumakas si number 97 sabay galit nitong tinawag na ang Shadow Hall ay basura. Hindi natuwa ang Black Spirit na nasa katawan ng ating bida sapagkat tumakas ito kahit di pa nagsisimula ang kanilang laban. Napagtanto ng baliw na si Jiang Qinghe na mag-isa na lang siya at malubha pa siyang nagutan. Kailangan niyang mabuhay hanggat hindi pa dumarating ang tutulong sa kanya. Dumating ng napakabilis ang Black Spirit sa harap ni Jiang Qinghe sabay tanong kung gusto nitong makipaglaro sa kanya. Nagulat naman ang baliw sa mabilis na paglapit sa kanya. Sinabi ng Black Spirit na gusto niyang makipaglaro ng dahan-dahan at ipinapangako nito na hindi agad papatayin ang baliw na si Jiang Qinghe. Pinagpawisan ang baliw na ito. Biglang inatake ni Jiang Qinghe ang ating bida. Agad namang tinawag ng Black Spirit ang kanyang bagong sword at tumusok ito sa kamay ni Jiang Qinghe. Napasigaw sa sakit ang baliw na si Jiang Qinghe tulo ang luha at sipon sa sakit na kanyang naramdaman. Sinabi ng Black Spirit na boring king ganito lang ang gagawin nila. Nagsalita si Jiang Qinghe na huwag maging mayabang at tumingin ito sa kanyang likuran. Bigla namang lumingon ang ating bida sa kanyang likuran na parang walang nakita. Sumigaw sa tuwa ang baliw na si Jiang Qinghe at sinabi sa ating bida na inubos niya ang kalahati ng ari-arian ng Jiang family para lang patayin ito. Sinabi pa nito na paparating na ang tutulong sa kanya at hindi na makakaalis pa ng buhay ang ating bida. Hindi naman pinansin ng Black Spirit ang sinabi ni Jiang Qinghe at sinabi pa niya ito ng napakaingay nito. Napatingin sila sa kabilang banda ng tulay at nakita nila ang maraming tao na paparating patungo sa kanila. Ang mga dumating pala ay ang mga tao mula sa Zhang family sa pangunguna ng Zhang leader. Kumaway ang Zhang leader kay Jiang Qinghe at sinabing nahuli siya ng dating. Sumagot si Jiang Qinghe na sakto lang ang dating nito.
Sinabi nito sa Zhang leader na kapag napatay nito si Jiang Ting ay ibibigay nito sa Zhang leader ang kalahati ng ari-arian ng Jiang family. Biglang tumawa ang Zhang leader at nagtanong kung nagpapatawa ba ito. At nagmungkahi na kung sino ito para kausapin siya. Nagtaka naman si Jiang Qinghe at nagtanong kung ano ang ibig sabihin nito. Sumagot ang Zhang leader na ayaw niya ng kalahating, ang gusto niya ay ang buong Jiang family sa simula pa lang. Sinabi ng Zhang leader na mamatay silang lahat. Nagtanong si Jiang Qinghe kung nagbibiro lang ba ang Zhang leader. Sinabi pa nito na simula nang maging kakampi niya ito ay hindi niya ito itinuring na kaaway. Sumagot ang Zhang leader na kaya tinulungan niya si Jiang Qinghe na maging pinuno ng Jiang family at talunin ang mga kalaban nito dahil ang lahat ng iyon ay para sa isang bagay lamang, para pakanabangan ang Jiang family. Sa pamamagitan ni Jiang Qinghe ay kukunin niya lahat ng pag-aari ng Jiang family ng madali. Mungkahi pa ng Zhang leader na naghanda sila ng matagal na panahon para sa labanang ito para makuha ang Jiang family. Sabay inutos ng Zhang leader sa kanyang mga tauhan na patayin lahat ang mga taga-Jiang family. Agad sumugod ang mga tauhan patungo sa ating bida. Sinabi ng Tusong Zhang leader na mawawala na ang Jiang family at ang kanilang Zhang family na ang mangingibabaw. Sinabi ng kawal ng Jiang family na pigilan ang mga susugod na kalaban. Agad nagsalpukan ang dalawang puwersa at nagpatayan ang mga ito. Sinaksak ng kawal ng Jiang family ang kalaban nito at sinabi sa kanyang mga kasama na hindi malakas ang mga taga-Zhang family. Agad sumugod paunahan ng isang kawal ng Zhang family na may nakalagay na pulang centipede sa ulo. Agad sinalubong ng tatlong kawal ng Jiang family ang papasugod na kalaban. Ngunit sa hindi nila inaasahan ang papasugod na kalaban ay biglang lamubo ang buong katawan. Nagtaka ang mga kawal ng Jiang. At ilang sandali ang kawal na labnyubo ang katawan ay nagsanhi ng napakalakas na pagsabog na ikinamatay ng mga kawal ng Jiang family. Nagulat si Jiang Bao sa nangyari at napasabi na lang ito na walang away ang Zhang family sapagkat kaya nitong patayin at isakripisyo kahit na mga sarili nitong tauhan. Nang mawala na ang usok na sanhi ng pagsabog ay nakita nila ang mga katawan na wala ng buhay. Nagulat ang ating bida at ang baliw na si Jiang Qinghe sa kanilang nasaksihan samantalang ang Zhang leader ay inasahan na ang lahat. Nagsalita si Jiang Qinghe sa ating bida na ang kanilang Jiang family ay nasa masamang sitwasyon kaya kailangan nilang matulungan para talunin ang Zhang leader. Inihampas ni Jiang Ting ang ulo na baliw na Jiang Qinghe sabay sabing napakaingay nito. Mungkahi ng ating bida sa baliw na paano sila magtutulungan kung wala itong kamay. Napatanong na lang ang Black Spirit na bakit may bumba ang mga ito dahil ayaw niya ng liwanag. Sinabi ng mga kawal ng Jiang na sumasabog ang kanilang mga kalaban at walang natitirang bangkay sa mga ito matapos sumabog. Nagsalita ang Zhang leader na mabilis ang pangyayari pero hindi pa iyon sapat. Kaya nilagyan niya ng mga centipede ang ulo ng kanyang mga kawal para gawing human bomb at maging sakripisyo. Sinabi ni Zhang leader sa kanyang mga tauhan na mamatay ang mga ito para sa kanilang pamilya. Sabay inutusan nito ang mga kawal sumugod na at ang kaluwalhatian ng kanilang Zhang family nasa kanilang mga kaluluwa. Agad sumugod ang mga ito habang lumulobo ang mga katawan patungo sa mga kawal ng Jiang family. Sinabi ng mga kawal ng Jiang family na pigilan sila at mamamatay sila para sa kanilang Jiang family. Sinabi ng Zhang leader na wag nang mangarap ang Jiang family na maging pinakamalakas na pamilya sapagkat babagsak ang mga ito sa kanyang mga kamay. Nang malapit na ang mga human bomb at napangitngit na lang ng kanyang ngipin ang ating bida. Sinasabi pa ng Zhang leader na basura ang Jiang family at masunog ang mga ito sa MP Erno at umiyak ang mga ito habang nagdurusa. Napaisip na lang si Jiang Bao kung ano na ang kanilang gagawin sapagkat di nila kayang sanggahin ang ataking iyon. Agad tumakbo ng napakabilis ang ating bida patungo sa mga human bomb at sinalubong ang mga ito at winasak at nagkaroon ng pagsabog. Lumabas ang ating bida sa pagsabang ng walang pinsala habang nakasakay sa kanyang Golden Kailan Sword habang lumilipad. Napahanga si Jiang Bao sa ating bida sa pagsira sa mga human bomb mula sa sahimpapawid. Agad sumugod ang ating bida sa Zhang leader gamit ang kanyang Golden Kailan Sword. Sabay inatake ito ng napakalakas na may kasamang lightning strike. Matapos nun napatawa ang Black Spirit sabay sabing nararapat lang sa Zhang leader na atakihin gamit ang lightning strike.
Sa isang banda makikita ang Zhang leader na walang pinsala at mananatiling nakatayo at nagmungkahing mahusay ang ating bida na magkaroon ng ganung lakas sa loob lang ng ilang araw. Nagulat ang ating bida sa kanyang nakita dahil hindi niya inasahan na magagawang ipawalang bisa ang kanyang atake. Inactive pala ng Zhang leader ang kanyang centipede bloodline para sanggahin ang atake ng ating bida. Tapos nagmungkahi ito na ang ganung kainang atake ay hindi siya mapapag-alay na kahit na kaunti. Sabay tinanong ang ating bida kung sumusuko na ito. Tumawa ang ating bida sabay sabi sa Zhang leader na para itong matandang pagong na hindi na gumagalaw. Ngumiti ng nakakatakot ang Black Spirit sabay sabing oras na para gamitin ang kanyang totoong kapangyarihan. Pagkasabi ng ating bida ng mga katagang iyon biglang siyang kumaraypas ng takbo. Hindi naman makapaniwala ang Zhang leader sa ginawa ni Jiang Ting. Binilatan ng ating bida ang Zhang leader sabay inasar na habulin siya sabay tawa ng nakakaloko. Nagalit ang Zhang leader sinabi sa ating bida na sino ito para paglaruan siya sabay utos sa kanyang mga tauhan na hulihin ang ating bida. Masayang tumatakbo ang ating bida habang sinasabi sa mga humahabol sa kanya na lumapit at pasabugan siya sabay tawa ng may pang-asar. Sinabi ng isang kawal na maghanda para salubungin ang kanilang young master at pahintuan ang Zhang family. Inutos ng ating bida sa kanyang mga kasama na huwag harangan ang kanyang daraanan at umatras ang mga ito. Kinilabutan ang mga kawal sa naramdaman nilang matinding pressure mula sa kanilang young master. Nang makarating na si Jiang Ting sa dulo ng tulay ay masaya niyang sinira ang tulay. Dahil sa kanyang ginawa nahulog lahat ng kawal ng Zhang family sa bangin, tumawa ng malakas at kinutya ng ating bida ang mga Zhang soldier na humabol sa kanya dahil ang tatanga ng mga ito sabay tanong kung nasan ang utak ng mga ito. Dahil ang mga maliliit na pagong na ito ay sumusunod sa matandang pagong na Zhang leader. Nagngit-ngit sa galit ang Zhang leader habang binibigkas ang pangalan ng ating bida. Kumpiyansang sinabi ng ating bida sa Zhang leader na kung gusto nitong saktan ang kanyang Jiang family ay siya muna ang tanungin nito. Nagtanong ang isang kawal sa ating bida na paano sila makakadaan kung sinira nito ang tulay na kanilang daraanan. Natahimik saglit ang ating bida. Ilang sandali sumagot si Jiang Ting na matapos niyang patayin ang matandang pagong na iyon ay isasakay niya sila sa flying sword para makadaan. Sumagot ang Zhang leader na ang daming sinasabi ng ating bida. Sabay inihagis nito sa Eerie ang kanyang centipede bloodline sabay sabing tingnan natin kung magagawa pang magyabang ng ating bida. Nagkapira-piraso ang centipede bloodline at nahatid sa mga bilog na party na clown ay bumagsak sa lupa kung saan ang lokasyon ng mga kasama ng ating bida. Ilang sandali gumalaw ang bilog na bagay. Napatanong na lang ang ating bida kung ano ang mga bagay na iyon. Ngumiti ang Zhang leader at sinabing wala na ang kanyang mga tauhan ngunit ang mga tauhan ng ating bida ay buhay pa. Sa bilog na bagay sumambulat ang napakaraming pulang centipede at sumugod sa ating bida at mga kasama nito. Agad naman siyang iniligtas ng isang kawal at sinabing mag-ingat ang kanilang young master. Ngunit may damapo na isang pulang centipede sa kanyang ulo at naging sanhi ng paglubo ng katawan nito. Napagtanto ng isang kawal na sasabog na siya dahil sa pulang centipede. Ngumiti ang Zhang leader sabay tanong sa ating bida na kung ano na ang gagawin nito para iligtas ang kanyang mga kasama. Bago pa sumabog ang kawal ay agad itong sinaksak ng ating bida sa likuran para mapigilan ang pagsabog nito. Nagpasalamat naman ang kawal sa ginawa ng ating bida. Napatingin ang ating bida sa espada na kanyang ginamit habang nanginginig ang kanyang kamay dahil sa kanyang ginawa. Sa isang banda sumigaw ang mga kawal ng Jiang family na napakasakit ng kanilang nararamdaman dahil makapitin din sila ng mga pulang centipede at malapit na silang sumabog. Nagmakaawa ang mga ito kay Jiang Ting na patayin na sila para di na sila sumabog pa. Sinabi ng mga ito na hindi nila makontrol ang kanilang mga katawan dahil sa pulang centipede na kumokontrol sa kanila. Hindi na alam ng ating bida ang kanyang gagawin dahil sa kanyang nasaksihan ay nabitawan na lang niya ang kanyang espada. Ngumiti ang Zhang leader at sinabing napakaduwag ng ating bida kaya maging abo na lang ito. At tuluyan nang sumabog ang mga ito na nagsanhi ng napakalakas na pagsabog. Tumawa ng napakalakas ang Zhang leader sabay sabing napakabata pa ni Jiang Ting para linlangan siya.